Hello guys, thank you po sa mga manonood at pag-usapan naman natin itong sinabi ni Jinggoy Estrada na wala na daw siyang kaso. Okay? Kung natatandaan nyo, sikat na sikat tong si Jinggoy Estrada nung panahon ni Pinoy at na-link siya sa PDAF scandal. Yun ang pinakamalaking issue nung panahon na yun. Di ba? At ngayon, nasasangkot siya sa flood control scandal na isa siya sa mga senador na itinuturo na naka-receive ng malaking pera. Imagine niyo nung panahon na 2013, milyon lang yung kinukuha, ngayon bilyon na, 'di ba? Grabe yung mga politiko natin, no? Okay, now let's listen and ipapakita ko sa iyo mamaya, papakita ko sa inyo na meron pa siyang kaso. Okay? Sige, pakinggan natin 'tong sinabi niya. Galing mismo sa kanyang bibig. Okay? Ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. Okay, so sinabi niya, walang sapat na batayan yung mga issue na pinupukol sa kanya. So, yung mga cases laban sa kanya ay yung graft charges, di ba? Kasi nga nangyari yung PDAF scandal. Okay, guys? Now, I just saw the news just today, share ko lang sa inyo from DZMM, October 2, na yung kaso niya sa Sandigan Bayan ay tuloy pa. Okay? Sige. By the way, the context of this this video ay si Senator Kiko nung Blue Ribbon Committee ay sinabi niya na hindi yung mga napakulong dati ay nakakalaya din. So meron daw lapses sa justice system natin, which is true. Imagine niyo ang laking scandal noon, 'di ba? Daming taong galit kasi imagine niyo nakakuha sila ng ganitong kalagang pera pero hindi pa nakabalik kay Bong Revilla. Hindi pa nabalik yung pera, 'di ba? Hanggang ngayon. Okay? Now, ito si Jinggoy, sasabihin niya wala na akong kaso. Ito ang belta sa kanya ng pakita ko sa inyo guys, galing sa DZMM, okay? Share natin tong tab na to. Ito. Sa una. Yeah. Ibinasura na Sandigan Bayan ang motion for reconsideration ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang kasong graft. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radio Patrol, Pamela Vasquez. Diba? Kasong graft. So, but sinabi niyang wala na siyang kaso? Meron pang kaso dito sa Sandigan Bayan, di ba? And it shows na humingi siya ng plea sa korte. Di ba? Ang galing, no? Kasi kaya niyang gumawa ng naratibo para lang maawa yung mga tao sa kanya na kinulong siya na walang kasalanan. Meron pala siyang kasalanan pa na hinaharap dito sa Court of Appeals, 'di ba? So, wag na dapat sabihin na tapos na, wala na akong kaso. Okay? Ito, continue natin guys. Spam. Tony, kaugnay yan ng maling paggamit ng bilyong itong halaga ng Priority Development Assistance Fund o PDAF CAPA. Sa higit 20 pahinang resolusyon, iginiit ng Special Fifth Decision na hindi ibig sabihin na sweldo si Estrada sa plunder case dito sa Kanyaraki. There you go. Kumaga, dismiss na yung plunder pero meron pa siyang graft. So magkaiba yun. Diba? Hindi rin umano sapat ang merito ng motion for reconsideration ng mambabatas. Salungat ito sa panig ng prosekusyon na may sapat umanong patunay para umusad ang graft case. Yan. Yun. Okay. Di ba? So, kita nyo, wala daw kaso. Meron pa pala. Yung plunder niya, acquit na. Pero ang kanyang graph, nandun pa rin. Di ba guys? Now, pakita ko sa inyo yung information galing dito sa search lang sa Google AI. Okay, palakihin natin ng sandali lang.
Oops, okay, napakalaki siguro. Okay, ito. So sabi ko, tinanong ko kung free na ba siya sa mga charges or cases. So it says here, well, he had significant legal developments in his favor recently, particularly regarding the PDAF pork barrel scam. He's still facing ongoing legal charges. So yung na-acquit na yung plunder case niya, di ba? Yung plunder case supposed to be is no bail yan eh. Okay, so pinalaya. In 2024, Sandigan, the Philippines Anti-Graft Court acquitted him main plunder charges related to PDAF. So imagine niyo yung mga key figures, si Bong Revilla, si Enrile, tsaka siya, hindi nakulong. Nakalaya sila. Diba? Imagine yung pera pero wala, hindi nakuha eh. Oh, now, yung dalawa na yan, konektado sa flood control doon sa Bulacan. O kasi, wala daw baha. O, ginawa ng ginawa ng flood control projects doon. O, di ba? O, punta tayo sa baba. Sabi dito, bribery charges. Initially, the same 2024 decision, the court found him guilty. 1 count of direct bribery and 2 counts of indirect. However, the ruling affirmed in 2024, Sandigan reversed its decision and clear due to lack of evidence. So yung bribery charges, wala na. Okay, now yung graph. Ito yung graph. This is the ongoing, yung sinabi doon sa news. He still faces multiple counts of graft charges, also connected sa PDAF scam. Sandigan most recently in October 25 denied his plea, dismissed this remaining graft for lack of merit, meaning those cases are moving forward presentation of defense evidence. So that means yung plunder tsaka yung bribery conviction, wala na, acquitted na siya. Pero meron pa siyang graft cases. So, wag niya nang sabihin na wala na akong kaso yung pinupukol sa akin, pero meron pa siyang graft, di ba? Graft charges. So that means that's still a case. So, ano mangyayari kung ano na siya, na charge sa finality ng what? So, lagay natin dito, what happened if a person is charged and final verdict of graft charges. Wait. Okay, anong mangyayari? So, ang mangyayari is, okay, wait lang. Kung saan pumupunta. Final conviction of graft charges, which includes anti-graft, okay, and Republic Act 3019 results of several penalties for found permanent consequences. So, ang mangyayari, in prison time. So, not less than 6 years and not less than 6 years and 1 month nor more than 15 years. So, dapat makulong. Less than 6 years and not more than 15 years. Tapos, disqualification sa public office. And then, forfeited of future. So, mawawalan siya ng benepisyo. Diba? There you go. And, forfeit of ill-gotten wealth. So, kukunin yung any property na they think galing sa nakaw. Okay, yon ang mangyayari, guys. Okay? So, ano sa tingin nyo? Meron pa siyang kaso? Diba? Okay, so if you have any comments or suggestion, please type that down and I'll see you sa susunod po na video. Salamat po.